Niyakap ako po nung una, yun yung challenging na part. Pero bago ang mga kakaibang kwento, kamustahin muna natin ang kapuso nating si Melissa Gohing na malapit ng makarating sa Ita-Ita Falls. It's a long journey and minsan mainit, minsan maaraw. Pero pag maulan, medyo madulas po at maputik, kailangan dapat tama yung gear mo. So after 45 minutes trekking, sa totoo lang yung last 15 minutes, pinupush ko na lalo yung sarili ko kahit pagod na ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko itong tapusin. Kung hindi ako makakatulog. Narating din ni Mel ang Ita-Ita Falls. Nung nakita ko yung falls, sabi ko, pwede na bang tumalon? Pwede na bang mag-swimming? Ang lamig-lamig ng tubig. Ito yung best part. Makarating ka sa falls and makaligo ka. Super worth it, guys! Maraming salamat, Amazing Earth, for this amazing adventure! Hello mga ka-amazing! Welcome dito sa Maramo River, dito sa Nolzagaray, Bulacan. Sobrang ganda ng lugar dito, kaya naman tinawag din ito bilang isang Little Palawan. At alam nyo ba na sobrang dami nating pwedeng gawing activities dito, kaya ano pang inaantay nyo? Exciting, di ba? Tara! Hi, Kuya! Hello po. Ako nga po pala si Zara. Ano po pangalan niyo? Ako po si Jenny. J-Lord. Okay lang po bang samahan niyo kami? Ako sure po. Thank you! Kaya, ate, hello po. Ako nga po pala si Zara. Kompleto na ang aking team! Ano pa inaantay nyo? Let's go! Sa banana boat po, sa ilog, mas chill. Kasi ano may nakikita kang view. Sa banana boat challenge, ang una kong pagkakaalam, ituturo lang ako ni Kuya. Pero pinagsak nila ako, hindi ko expect, so kinabahan ako doon. Wala sa usapan nyo na. Hindi ako prepared. Hindi po ako marunong lumangoy, kaya kinakabahan ako. Kahit hindi ako takot sa banana boat, takot akong mahulog. Pero buti may life vest naman. So pagbagsak ko po sa ilog, hindi ko abot yung sahig. Buti na lang may mga kasama ko, inaalalayan nila ako pabalik sa banana boat. Pero masaya, sobrang linis ng tubig at malamig. Ang sarap ulit-ulit. Mga ka-amazing, samahan nyo akong explore ang malaparaisong lugar ng Bulacan, ang Maramo River. Ito ang first stop ni Jamir, isang epic cave exploration. Medyo matarik siya kasi wala naman silang ginawan talaga hanggang para sa kanya. So, ito yung nga lakaran. Sa totoo lang, hindi po talaga siya pang beginner. Itong ano na to kasi sobrang matarik siya. Madulas din po, matalim po yung bato. Kung akit kayo dito, much better po na magpatulong po kayo sa tour guide. Ano pong tawag sa cave na ito? Tawag sa cave na ito ay Little Palawan. Ano po bang tawag sa mga bato na nakita natin ngayon? Limestone. Limestone. So ito yung nabuo. Natural. Natural, no? Na nabuo siya sa paglipas ng panahon. Una kong naramdaman is namangha talaga ako sa lugar nito. Merong mga bato na kulay berde. Na ang unique-unique ng kulay. Sobrang astig. Sobrang amazing, di ba? Sabi ng mga nakakatanda, sa lawak at laki ng kuweba na ito, hindi nakakapagtaka na naging kuta ito ng mga Hapon noong panahon ng gera. Worth it po yung pag-akyat. Ang peaceful nung lugar. Ang sarap lang sa pakiramdam na may ganito ang Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo. Nakita niyo yun? Doon ako tatalon. Hindi ko sinabi sa team ko na may fear fights ako.
But inuuhan ko to kasi I think ito na yung calling ko para gawin to pagtalon na to. Gaano po ka taas tong tatalunin ko? Ang tatalunin mo sir ay nasa 35 feet at ang lalim naman ay nasa 50 feet. Pag akyat, mag-iingat at ang kinakailangan pagtalon ay naka-straight. Naka-straight lang. Straight body. Sige! Sige, game tayo. Game tayo. Kaya nandun ako sa taas na napakatagal. Iniisip ko, mindset ko yung sarili ko na harapin mo yan. Na kapag hindi ko ginawa to, habang buhay lang ako magigilty sa sarili ko na bakit hindi ko sinubukan. YOLO! You only live! Gusto ko rin i-prove sa sarili ko na kaya kong harapin yung kinatatakutan ko, yung worries ko. Para sa inyo mga ka-amazing, gagawin ko talaga to. Pagtalon ko, sumabay yung hangin. Nasaktan ako, oo, pero alam nyo, ang sarap lang sa pakiramdam na hinarap ko siya. Ngayon na nagawa ko na siya, I think uulitin ko siya. Congrats, Jamir. Achievement unlocked. Isa kang adventurer na certified extreme and amazing. Sa taas ng lunti ang bundok ng Cardona, Rizal, ang take-off ng adventure ni Gazini. What is tandem paragliding? Tandem paragliding is one pilot and one passenger together take off and in the air flying. Very important when take off time. When take off time you must standing and keep running. Let's go! Let's go! Yes! Nakaka-amazing! First time ko itong gagawin. Kaya go lang, go, laban! Ah! Paano? Oh my God! Sa first take-off namin, since normal lang yung wind, nakaakyat agad kami. Hindi na nga ako nakatakbo, malaking wing yung ginamit namin. Kasi normal pa daw yung wind. This was around 8 a.m., 9 a.m. Hi, everyone! Hello! Mabuhay! Naging jet setter ako bigla. Yung smaller wing naman daw, why they use the smaller wing is because mas lumakas yung hangin around 9:30, 10 a.m. around that time. Woo! Up, up, here we go! Kasi magaan lang yung weight ko, so yun yung ginamit. Yung nakita ko at pakiramdam ko nung nasa taas na ako, overwhelming nga siya nga feeling, pero sobrang ganda. Na-appreciate ko talaga yung mga ganun nga mga nature, na mga views, mga facade. Masayang takot sa part na yung lumiliko kami kasi para na siyang roller coaster na hindi mo alam kung mahuhulog ka ba. Very strong wind, huh? Roller coaster, very scary, very fun, very fun. When it comes to landing, meron ka ba? Woo! Kasi sa hangin sobrang lakas, tapos yung adrenaline ko sobrang taas na. Game over. Okay, yeah, good fly, second time also. Very good, very nice. High five. Bye-bye. Yung paragliding experience ko is overwhelming of emotions. But overall, would definitely recommend it and would do it all over again. Thank you, Amazing Earth, for this amazing adventure. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much.